Verb 1, mass form. Dalawa yung sinasabi dito, no? Nagamit ng nagara. Una, yan. One person does two different action. One person does two different action. Tapos, yung isa, the sentence pattern is also used saka nga pala dun sa nahuli kanina, no? Na tatanggalin na lang natin muna yung yung listening kasi ano sinabihan ako ng school na muna baka kuntian lang yung assignment. So tatanggalin na lang natin yung yung listening. Pero iiwan natin yung yung written, no? Importante yung written no? Kaya kung sinasali yung listening kasi kasama talaga yun kahit sa pag face to face kayo, kasama yung listening, chukay, tapos yung sa written, no? Kaya lang hindi naman hindi siya tawag dito. Yung iba is hindi pa masyadong makuha yung yung sa assignment, no? Medyo naguluhan pa na yung utak, no? Medyo napuno yung utak sa assignment natin kasi masyadong marami. So okay lang yun, no? Pwede pa naman kayo mag-practice ng listening dun sa ibang maraming listening sa app, no? So written na lang yung natin, yung iiwan natin. So huwag na kayong gagawa ng listening, no? Written na lang. So tuloy tayo dito sa nagara pattern. One person does two different action. At saka yung isang gamit niya, the sentence pattern is also used when the two actions take place over a period of time. Yung ibig sabihin ng nagara, yung yung one person may dalawang ginagawa. Yung sa madaling maintindihan yung habang, no? For example, habang kumakain nanonood ng TV. That's two different action Kumakain nanonood pa ng TV. No? For example, mayasa sa tuwing umaga. Habang kumakain ako ng almusal ay nanonood ako ng news. For example, ganyan. So tuwing umaga habang kumakain ako ng almusal ay nanonood ako ng news. So ito yung tinutukoy na does two different action yung isang tao. Yung kumakain at saka yung nanonood, no? Yung dito, yung gagawin nyo dito is verb stem. Tapos add nagara. Verb stem, no, yung tatanggalin mo yung mas. Again, for example, tabi mas. Tanggalin mo yung mas, add nagara. No? So, mayasa. Asaguhan ko. Tabi nagara. Mayasa asaguhan ko, tabi nagara. Tapos nyuso. Mimas. So, another sample dito. Sabi lang habang nag-aaral ako. Okay.
Habang nag-aaral ako ay nakikinig ako ng music, no? So, magiging Binkyu Shinagara. Tapos, Ungako, Kikimas. Binkyu Shinagara, Ungako, Kikimas. Yung nag-aaral at saka yung nakikinig ng music, no? So, last example dito. Sumasayaw habang kumakanta, pwede din, no? Dansu Shinagara. Si Dansu Shimasu yan eh. Tinanggal mo lang yung mas. Puta o otaimasu. Ibig sabihin habang sumasayaw ay kumakanta. So, yun yung ibig sabihin dito no, na one person does two different action na ginagamitan ng nagara pattern. No? Tinanggal yung mas dito. Ito Binkyu Shimasu yan eh. Ito Dansu Shimasu. Ito is tabimasu. Tinanggal lang yung mas. Tapos add nagara. No? Tapos yung isang gamit niya dito, this sentence pattern is also used when the two actions take place over a period of time. Ibig sabihin, pag yung meaning niya take place over a period of time is naka verb T form imas. Verb T form imas, no? Yung dulo dito sa part na to. For example, habang nag-aaral ako sa college, ay nagtatrabaho ko. So, Daigaku Binkyu Shinagara. So, Binkyu Shinagara. Tapos, Hatarakimasu. Hataraite imasu, sorry. Hataraite. Kasi naka-verb T form eh. Kagaya dito sa example. Hataraki nagara nihongo Binkyu shite imasu. I'm working and studying Japanese. So, ibig sabihin, habang nagtatrabaho daw siya is nag-aral siya ng Nihongo. Nakatiimas siya dito sa take place over a period of time. Yung pag hindi ganito yung meaning, nakasimas lang siya, no? So, an example dito, dun sa medyo matagal nang ginagawa. Itong pangmatagalan to eh. Yung nag-aral tapos nagtatrabaho. Medyo pangmatagalan siya, no? Kaya nakatiimas eh. For example, habang nagtuturo ako na, for example, si Mr. Chan, si Mr. Tanaka, habang nagtuturo ng English, ay nagbi-business. Nagtuturo at saka yung nagbi-business, no? So, Tanaka-san wa Igo. Yan. Igo, tapos Oshi. Oshi nagara, tapos business. Business o shitemasu. Yan. Sensei. Ano po ba yung sa unang sentence po tatanggalin na yung mas? Yung ano, dito? Nagara, tatanggalin lang yung mas. Okay. Tanggalin yung mas. Dito no, pag ganito yung meaning niya, naka-verb T form imas. Dito sa task kasi
Naka-ano lang, naka-mas lang, hindi siya naka-T-form imas. No? Yung take place over a period of time. Pag nagtuturo ka at nagbi-business pang matagalan din yun eh. No? Yung ano, sumasayaw habang kumakanta, hindi naman yun pang matagalan eh. No? Naka-mas lang siya. So yun yung ibig sabihin dito no, sa pinakauna. Verb mas verb 1, mas form nagara, verb 2. Tapos dito naman sa verb T form imas. Yung verb T form imas is ang daming magkaparehan ng pattern niya. Magkaiba ng meaning, no? So yung gamit niya, an individual. By tapos customary. By using verb T form. Imasta. So dito na is verb T form imas, no? Yung gamit niya kasi ang daming magkapareha na ganyang pattern, no? Ang gamit niya, an individual customary action is expressed by the sentence pattern. No? Yung palagi mong ginagawa, a customary action in the past is expressed by using verb T form imasta. For example, no, yung sa part na yan, ito yung palagi mong ginagawa. For example, tuwing umaga ay nag-i-exercise ako. Exercise. Sumayasa. Ondoste imas. Yan. Mayasa ondoste imas, no? Nakatipon tapos imas. Bawal yung ano, paminsan-minsan lang. Dapat palagi mong ginagawa kasi pag paminsan-minsan lang, bawal gamitin yung verb T form imas, no? So, pag paminsan-minsan lang yung nakamas lang, kagaya dito, no? So, na example dito, yung RSD ko ay naglalaro ako ng game. So, Yasumi no hiwa. Yan. Yasumi no hiwa. Ibig sabihin yung ano no, yung hi dito, yung araw. Sa tuwing RSD ko. Yasumi no hiwa, tapos gimo. Yan. Temas. Yan. So, last example dito sa yung sinasabi na yan. For example, tuwing linggo ay nagsisimba ko. Yan. So, tuwing linggo ay nagsisimba ko. For example, no? So, Nichiyo biwa Q kay E. Yan, ikimasu, no? So, yun yung ibig sabihin dito, no? Sa una sinasabi na yan. Tapos, dito naman sa isa, yung palagi mong ginagawa nung nakaraang panahon, no? For example, nung college pa ako, ay palagi kaming namamasyal
ng kaibigan ko. Yung ito naman sa part na to, no, yung palagi mong ginagawa nung nakaraang panahon. So nung college pa ako ay palagi kaming namamasyal ng kaibigan ko. So Legaco, Notoki. Legaco, Notoki, ibig sabihin nung college pa ako. So Tomodachi to, tapos Yoko, Sanposte, Imasta, no? So Tomodachi to Yoko, Sanposte, Imasta. Nakamasta siya. So last example dito sa yung sa past, no? For example, nung bata pa ako, ay palagi akong naliligo sa ilog. Nung bata pa ako ay palagi akong naliligo sa ilog. Fukudomo no Toki. Yan. Tapos Kawani. Yuko. Uyoide. Imasta. Yan. So Kawani, Yuko, Uyoide, Imasta. May tanong dito? Sino yung nagtatanong? Wala. So, yun yung ibig sabihin dito, no, sa number 2. Yung palagi mong ginagawa at saka yung palagi mong ginagawa nung sa nakaraang panahon, no? Tapos dito naman sa 3, plain form si, medyo malawak yung sa number 3, no? Plain form si. Yung nilagay dito is plain form. Hindi nilagay yung verb plain form. Pag plain form lang yung nilagay, ibig sabihin kasama yung verb, kasama yung adjective, kasama yung na-adjective, kasama yung noun, no? So before natin i-apply kung saan ba siya ginagamit, alamin muna natin kung paano ba mag-si dun sa verb ay adjective, na adjective, at yung sa noun, no? Unahin natin yung verb. Sentence. Yun dito, no? So, dito since naka-plain form siya, dapat nakaikot, no? For example, ikimasu. Yung to go. So, ikimasu dapat nakaiko siya. Iko si. Ikanai si. Past tense positive, ita si. Yan. Tapos past tense negative, ikana, kata si. So, dapat nyo lang alamin yung dito, no? Yung apat na tenses na yan. Tapos add si lang, no? Pang in 5 to, no? Tapos dito naman sa ay adjective, for example, tuoy. Malayo. So magiging tuoy si. Yan. Tapos tuokunai si. Yan. Tuokunai si. Tapos tuo kata si. Yan. Tuo kata si. Tapos
tuo, tuo kunay, tuo ko, tuo kuna, katashi. Tuo kuna katashi. No? Ito lang yung pinapalit-palitan dito para hindi ko magluhan. Yung I lang, no? Pagdating sa negative, nakapunay. Pagdating sa positive past tense, nakakata. Ito hindi naman nagbabago yung tuo. Dito sa negative past tense, kunakata. Lahat ng adjective, ito lang yung papalit-palitan yung I na yan. Pabalik-balik lang siya para hindi ka maguluhan dito. No? Sa adjective naman, for example, fukuzatsu. Complicated. May tanong dito? May tanong dito? Sino yung may tanong? Wala pala. So dito sa adjective, no? Magiging fukuzatsu dashi. Before ka mag-dap muna. Pagdating sa adjective, no? Dito nga lang siya magagamit sa present tense positive. Pagdating dito sa baba, hindi mo na siya magamit, no? Ito is janai shi. Fukuzatsu janai shi. Tapos datta shi. Ito is jana kata shi. No? So yun yung tandaan nyo dito no, sa adjective. Pagdating sa present tense positive, nakada siya. Tapos sa noun naman, for example, opanimuchi. Mayaman. Ano lang din siya, no? Yung opanimuchi, hindi siya mababago. Walang matatanggal. No? Walang matatanggal dito. Kundi dadagdagan lang. Tudashi. Sana, no? Before ka mag-shim, nakada pa rin siya. Pareha lang sila dito sa adjective. No? Janaishi. Tapos dattashi. Tapos past tense negative. Jana katashi. So, para hindi ka maguluhan dito. Ito yung tatandaan nyo dito. Kasi ito lang naman yung pinapalit-palitan eh. Yung opanimuchi hindi naman na nagbabago. Yung noun at saka adjective, no, pareha lang. Ito yung tatandaan. Da, janai, data, janakata. No? So ngayon, i-apply natin siya kung saan ba siya ginagamit dito. Kopyahin ko lang yung kopyahin ko lang kung saan siya ginagamit. May iba't iba siyang gamit dito. So una, yung gamit niya. Describing the merits. Particular subject. Tapos dito naman sa pangalawa, yung gamit niya. This structure is also used to state reasons or clauses. Nagamit din pala siya sa reasons or clauses. Also used. Reason. Tapos yung pangatlong gamit niya,
Kailangan talaga ilagay para mas maintindihan, no? So, ulit lang dito, no? Tingnan ko lang yung pinaka-point na gamit na dito. Yeah. When the speaker states, reasons using this sometimes does not say his to share conclusion. So may isa pa dito. Yung sa baba. Yan. By the use of mo. Si pa rin yung gamit dito. By the use of mo, the speaker. Implies the existence of other reasons to emphasize ito yung apat na gamit ng she dito. Isa-isahin natin to. So, ito yung una, no? Describing the merits of a particular subject are joined into one sentence using this pattern. Ibig pala yung sabihin dito, yung sa pinakauna, magbibigay ka ng merit doon sa isang doon sa particular subject. For example, yung subject natin, yung Jollibee. For example, no? Yung subject natin is Jollibee. Jollibee, i-describe mo siya, yung merit niya. For example, ang Jollibee ay masarap, mura, at saka malinis yung lugar. Oishi. Ano na? So, oishi, tapos yasoishi. Yung mura. Nandun yung isang shi. Tapos, tukuro mo. Kirei. Okay. Yan. Okay. So, for example, no, Jollibee wa oishishi, yasoishi, tukuro mo, kirei desu. Ibig sabihin, ng Jollibee ay masarap, mura, at malinis yung lugar. At saka at malinis yung lugar. Dito sa paggamit ng she, bawal yung contrasting yung notion. For example, yung nilagay mo dito, mahal. Bawal kang gamit ng she. For example, yung nilagay mo ganito. Ang Jollibee ay masarap. Tapos dito, mahal. Hindi siya pwede. No? Dapat siya. For example, pag naka-positive, positive lahat. Pag naka-negative, negative lahat. No? Yung oishi, positive thoughts eh. Yung mura, positive thoughts din. Yung kirei, malinis eh. Ganon din, positive yung thoughts niya. Tapos, hanggang 3 lang yung pwede mong banggitin. Pwede yung pang-4. Tapos, at least 2. Pwede mong banggitin kahit 2 lang. No? Tapos, maximum yung 3. 3 na to eh. No? So, another example dito. Si Mr. Tanaka. Si Mr. Tanaka ay mabait. Sumimasen sensei. Ano yung tanong? Parehas po ba yun sa te? Yung dati ko. Yung te? Yung te? Yung te is action yun, action. Verb, no? Ito, hindi naman to verb eh. Adjective siya. Oh. No?
dito pwede mong paghaluin yung verb, adjective, pati yung na-adjective, pati yung ngayong noun eh. No? Pag naka, Okay. pag naka-T form is action yung tinutukoy. For example, pagkagising ko sa umaga, ay pagluluto ako ng almusal, naglilinis ng kwarto, ma-action to eh. At nagluluto ng almusal, naglilinis ng kwarto at saka naliligo na. Asa o kitikarat. Asa o kitikarat, tapos asaguhan ko, sukurte. Yung action yan eh. Tapos naglilinis, sugiste. Sorry karat. Abimas. Yan. So, yung sa pareha lang siya na at yung maximum na pwede mong banggitin, 3, tapos at least 2. Yung pinagkaiba lang nilang 2, adjective to. Adjective, noun, pati yung verb, no? Mag-ano sila, dito. Pwede silang maghalo, no? So, yung pinagkaiba, no? Action, tapos dito is hindi siya action. So, dito naman sa kang Mr. Tanaka. Si Mr. Tanaka ay mabait, matalino, at saka mayaman. So, Tanaka sangwa, yasashi, nag-describe ka ng mirrors dito ng isang subject eh. Yung subject natin dito si Mr. Tanaka. Tapos yung subject natin dito sa taas is Jollibee. So, Tanaka sangwa, yasashi shi, tapos atamaga, easy. Tapos, okanimotsu, hito desu. Yan. At saka mayaman. Yung paggamit ng kung ano yung sinasabi dito, pwede mong paghaluin yung I adjective, no? Pwede mong paghaluin yung I adjective, na adjective, pati yung noun. Ito. Palitan natin to ng adjective. Shinsetsu. Mabait pa rin, no? So, yung shinsetsu is na adjective. Yung atamaga ay adjective. Yung okanimotsu is a noun. Pwede mo siyang paghaluin, no? Hindi mo sabihin pag ay adjective ka lang dyan, ay adjective na din yung kasunod. So, hindi siya ganun, no? Pwede mo siyang paghaluin. Tapos dito naman sa number 2. So, also used to state causes or reasons when there is more than one cause or reasons. Ginagamit din pala siya dun sa magdadahilan ka. State causes or reasons eh. For example, bakit ka na late? Sudoste, okuritalis ka. For example, tanghali na akong nagising. Pwedeng dalawa lang din dito, no? Tanghali na akong nagising at saka traffic. Pwede ano. At saka traffic. Tanghali na akong nagising at saka traffic. For example, yan yung reasons mo. So, nibosita si. Tapos michiga. Kundi itandes. Itandes. So, niboshita si michiga kundi itandes.
no? Dahil tanghali na akong nagising at saka traffic. So, another example dito. Stating reasons to eh. For example, bakit gusto mong tumira sa lugar na ito? Yan. Bakit gusto mong tumira sa lugar na ito? Doste. Kuno. Kuno matside. Sumitay. Diska. So, for example, yung reason mo is, alam mo yun, no? Tahimik. Tahimik yung lugar. Tahimik yung lugar. At saka convenient. Convenient yung, convenient yung matindahan. At ano pa? At saka tahimik yung lugar, convenient yung matindahan. Ano pa yung dahilan? At saka malamig. At saka malamig. Malamig yung ano dito, klima. So, tukuruwa. Tukuruwa, Shizuoka dashi. Ibig sabihin ng Shizuoka, no, yung tahimik. Tapos yung Tokoro, lugar. Tahimik yung lugar, no? Andun yung shi. Tapos, misimo. Binri. Dashi. Tapos, at yung dito, yung klima, no? Tinkiga. Samui desu. Tinkiga samui desu, no? At saka malamig yung klima, no? Kaya gusto kong tumira dito. So, yung ibig sabihin dito na sa pangalawang gamit niya, dun sa stating causes or reasons. Dito naman sa isa, when the speaker states reasons using this pattern. Ano pa yung nag-post na siya? Nibushita. Nag-post pa rin. Ito. Yung tanghali nang nagising. Isang salita lang dun sa Japanese, no? Nibushita. Nakamo pala to. Yung nibushita no is tanghali nang nagising. So, dito naman sa yung isang gamit niya. When the speaker states reasons using this pattern, she sometimes does not say his or her conclusion when it's understood from the context. Hindi mo na kailangang sasabihin yung conclusion mo dahil napaka obvious na doon sa konteksto na sinabi mo. For example, no, pwede mo ba akong turuan ng Nihongo? Pwede mo ba akong turuan ng Nihongo? Oshite. Itada. Kimasin ka. Yan. Nihongo oshite itadakimasen ka. Pwede mo ba akong turuan ng Nihongo? So, for example, yung sagot mo, busy kasi ako. Tapos, meron ba akong gagawin sa trabaho ko? Marami akong gagawin sa trabaho ko. Kahit dalawang reasons lang. Kaya hindi mo na kailangang sasabihin yung kaya hindi kita pwedeng turuan. Kasi napaka-obvious na dun sa sinabi niya. No? Kahit hindi mo na sasabihin tong kaya hindi kita pwedeng turuan ng Nihongo. Sa Hapon,
hindi na talaga to nila sinasabi, no? Ito na lang yung sinasabi nila, no? Kaya ang tawag doon sa yung pinaano na lang ang tawag doon sa pinaintindi na lang, sorry. Pinaintindi na lang sa kanila doon sa sinasabi niya na busy kasi ako, marami kasi akong gagawin sa trabaho. Yan, maintindihan na maintindihan na nila 'yon, no? Kahit hindi mo na 'to sasabihin. Yung sinasabi dito na does not say his conclusion when it's understood from the context. Kaya hindi mo na yan kailangan sabihin. Kasi napaka-understood na dito eh. Busy kasi ako, marami akong gagawin sa trabaho. Yung ano dito, yung pinaka-last na isasagot mo dito, nakasilang siya. For example, no? Isugashi. Isugashi shi. Tapos, taksang yuji ga arimasu kara. Arushi, sorry. Taksang yuji ga arushi. That na yung kasunod, no? Kagaya dito, example lang. Yan. Musoko ni Igo Oshite itadakimasen ka? Pwede mo bang turuan yung anak ko ng English? Sabi niya, meron pa kasi, marami kasi ang business trip eh, at saka malapit na yung exam namin. No? Kaya hindi niya sinabi na hindi ko na matuturuan yung anak niyo. Ito yung tinutuko dito na does not say his conclusion kasi napaka-understood na dun sa konteksto na sinabi niya. No? Yung pinaka-dulo ng sagot is nakasilang ... Period na yung kasunod, no? So, na example dito. Pwede mo ba akong samahan? Bukas sa, for example, Manila. So, asta issue ni Manila ikimasen ka? Yan. So, for example, yung reason mo, meron kasi ang klase bukas, meron klase bukas. Tapos, marami akong assignment. At meron pa akong gagawin sa bahay. Yan. So, no need mo na sabihin na kaya hindi kita pwedeng samahan bukas sa Manila kasi napaka-obvious na dun sa sagot niya. So, asta Jogiga Arushi, no? So, yung isang gamit, no, ng ano dito, ng shi. Tapos, meron akong assignment. Shukudai ga Arushi. Yan, isang shi dito. Tapos, meron pa akong gagawin sa bahay. So, uchide yuji ga Arushi. Naka-period na yung kasunod, no? Pagdating doon sa hindi mo na kailangan sabihin yung conclusion mo. Yung pinakadulo ng sentence mo doon sa sagot mo is nakasilang, no? Dito naman sa isa, yung pinaka-last. Ito yung pang-apat na gamit ng shi. By the use of mo, the speaker implies the existence
existence of other reasons to emphasize his or her viewpoint. Ibig sabihin, dun sa ano, no, dun sa isang bagay, matagal nang nag-exist yung isang ano nag-exist yung, for example, dun sa yung reasons na sinasabi niya, no? Matagal na yung nag-exist yung reasons na sinasabi niya dun sa isang bagay. Kaya niya, kaya may gagawin siya dun sa isang bagay. For example, no? Hero mo at tapos sticky at kirei dashi. Yan. Hero mo kirei dashi. Tapos kunokutsu kaimasu. Yung in-emphasize dito yung shi at saka yung mo. Yung gamit ng mo dyan, nag-exist na yung pagiging maganda ng sapatos na yun, no? Yung pagiging maganda yung color, no? Ibig sabihin yan, maganda yung color, kaya bibilhin ko yung sapatos na ito. Iba kasi yung doon sa taas dito sa merits. Hindi naman yan yung existence of other reasons to emphasize his or viewpoint. So, example dito. Design. Design mo. Sticky dashi. Design mo sticky dashi. So, ibig sabihin, yung pagiging nice ng design dun sa isang bagay, matagal nang nag-i-exist, no? Yung sinasabi dito na existence. Ibig sabihin yan, nice yung design. Kaya binili ko ito. No? Kay Mazda. Kaya binili ko itong damit na ito. Kuno shatsu kay Mazda. Yung tinutukoy dito na the speakers implies the existence of other reasons. Yung matagal na nag-exist yung pagiging magandang color ng sapatos na yun. Kaya niya bibilhin. At saka dito, na existence yung pagiging nice ng design dun sa damit Kaya niya pinili. So, may example dito. Kunokutsu o kaimasu. No? Iro mo kirei dashi. Tapos kunokutsu o kaimasu. Ibig sabihin, yung pagiging dito, ito yung in-example ko dun sa pinakauna, no? Yung pagiging maganda dun sa color is matagal nang na-exist kaya binili niya. Yung sinasabi dito na existence. No? So, yung ibig sabihin dito na sa part na to. Yung sa apat na gamit niya. So, siguro naintindihan na to. So, ilang kalimutan yung una, merits. Yung pangalawa, stating reasons. Tapos yung pangatlo, yung hindi mo na kailangang sabihin yung conclusion mo. Tapos yung pang-apat, yung matagal nang nag-exist yung reasons, kaya niya bibilhin. O kaya may gagawin siya. Depende kung ano yung verb mo dito, no? So, ngayon dito naman sa number 4, sorini. So, dito naman tayo sa sorini.
So, yung gamit niya, use when you add another similar fact or situation. So, madaling maintindihan ko is at saka. So, yung surine dito, no? Yung sa madaling maintindihan, yung at saka, ginagamitan ng she pa rin siya. No? Ginagamitan ng she. For example, no? Ito yung stating a reasons dito. Yung state a reasons. Kaya lang may nahalong surine. For example, bakit gusto mong magtrabaho sa Japan? Yan. Bakit gusto mong magtrabaho sa Japan? So, for example, yung sagot mo, malaki yung sweldo. Malamig yung lugar. Malamig ang lugar. Tapos, ano pa yung gusto mag-travel doon? At saka, gusto kong mag-travel sa Japan. Yung ano dito, yung at saka, yun yung sinasabi na add similar fact. Add similar fact or situation, no? Yan, kapareha lang dito eh. Yung fact dito malaki yung sweldo. Dito naman malamig yung lugar, no? Tapos yung another similar fact niya, gusto niya ding mag-travel dito sa Japan, no? Yung ginagamitan ng surine. So doste nihon de hatara kitai desu ka? Bakit gusto mong magtrabaho sa Japan? So, kyoryu wa takai shi. So, kyoryu wa takai shi. Tapos, malamig ang lugar. Tokoro mo samui shi. Tapos doon papasok yung surine. No? Yung surine. At saka, nihon de ryoko shitai desu. So, surine, nihon de ryoko shitai desu. At saka gusto ko travel sa Japan. No? At saka gusto ko mag-travel sa Japan. No? Yun yung gamit ng surine dito, no? Add similar fact or situation. So, another sample dito. Bakit? Salit lang. Ano ba yung ano? Bakit gusto mong mag-aral sa Shinjiro? Yan. Bakit gusto mong mag-aral sa Shinjiro? Sorry. Lagi nakakalimutan. Doste Shinjiro de Benkyo. Shitai desu ka? No. For example, yung reasons mo is mababait yung mga sensei. No. Ano pa? Malapit sa bahay namin. Tapos, malapit sa bahay namin. At saka mura. For example, mura. Mura yung tuition. No? At saka mura. Yung at saka dyan, yun yung surine din. So, sensei, tachi wa sensetsu dashi. Tapos malapit sa bahay namin.
Uchi ni chikai. Chikai shi. Malapit sa bahay namin, no? Tapos, sori ni yasoi desu. Mura. Mura yung tuition, no? Yan. Example dito, sa part na to. Yan. Doste Sakura de Gakko Irandan desu ka? Bakit niya daw gusto mag-aral sa Sakura University? No? So yung sagot niya, Sakura de Gakko wa chichi ga dita de Gakko dashi, ishinshin mo uishi, sori ni ikara chikai desu kara. So, ibig sabihin, bakit daw gusto niya mag-aral sa Sakura University? Dahil dito nanggaling yung papa ko. At saka, maraming mga nice teachers. Tapos, at saka, malapit sa bahay namin. No? So, yun yung ano, no? Yun yung ibig sabihin dito. Tapos, yung sa ano naman, sa Soride naman.